Humarap sa media ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro kasama sina NBI Director Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sinimula ni Castro ang briefing sa pamamagitan ng pagdetalye sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari bago ang komisyon kagabi sa Senado. Anya nagpadala ng mga tauhan ng NBI sa GSIS na katabing gusali ng Senado matapos humingi ng assistance si GSIS General Manager Vic Veloso upang ma-secure ang kanilang pasilidad. Batay raw sa paunang investigasyon, naganap ang putukan sa bridge na nag-uugnay sa Senado at GSIS. At sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayon kay PNP Chief General Nartates Jr., lumalabas sa kanilang inisyal na pagsusuri na ang mga tama ng bala sa mga salamin ay nanggaling sa loob ng direksyon ng Senado. Hindi rin daw bababa sa higit 30 ang putok ng baril na karamihan ay nanggaling daw sa panig ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, habang 6 na warning shots naman ang naitala mula sa panig ng NBI agent. Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because dun sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. And beside that is the window. The window is filled with bullets. Okay, so hindi ko but initial appreciation of that is the bullets came from inside Inside a Senate. Inside the Senate. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang NBI matapos sa mga ulat na wala na si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado sa kabila ng sinasabing protective custody ng mataas na kapulungan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nire-respeto umano nila ang naging desisyon ng Senado na ilagay si de la Rosa sa protective custody, kaya hindi itinuloy ng NBI ang pag-aresto rito noong mga nakaraang araw. Well, malungkot po yan dahil I feel na dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismong mga batas at konstitusyon na umiiral. Itinanggi rin itong nalusutan sila ng senadora. Hindi naman po siguro lapses, there's our operational requirement po. Number one, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil ang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. Tiniyak naman ni Nartates na hindi nila bibigyan ng special treatment ang senador kahit pa dati rin itong PNP chief. Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. Sa pulong kaninang umaga sa Malacanang, nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa PNP at NBI na tiyakin ang patas at makatotohanang investigasyon. Pinatitiyak din ito na mapapanagot ang mga dapat managot sa nasabing insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.